Sa video na ito malalaman natin ang kwento ni Miguel na tumakas mula sa isang nakakatakot na pamilya at napadpad sa isang misteryosong bayan. Sa gitna ng dilim at katahimikan, pumasok siya sa The Midnight Tavern sa San Isidro, umaasang makahanap ng sagot at masisilungan. Ano kaya ang mga lihim na itinatago ng bar na ito? At bakit tila hindi pa tapos ang bangungot ni Miguel? Panoorin ang buong kwento para malaman ang mga nakakakilabot na detalye. Sa loob ng bar, agad napansin ni Miguel ang mga bakas ng kaguluhan. Mga basag na bote, kalat na upuan at ilang mga parokyano na tila nag-aalangan. Ang mga mata ng mga tao ay nagmamasid sa kanya, puno ng kuryosidad at takot. Sa likod ng counter andon si Tita Linda, abalang-abala sa paglilinis, at si Mang Ben, isang kakaibang lalaki na tahimik na umiinom. Ang mga mata ni Mang Ben ay tila may itinatagong lihim. Habang naglalakad papunta sa counter, naramdaman ni Miguel ang malamig na hangin na tila may kasamang bulong na nagpadagdag sa kanyang kaba. Nilapitan siya ni Lara at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. "Anong nangyari sa iyo, bata? Bakit parang hinahabol ka ng multo?" tanong ni Lara habang inaabot ang isang baso ng tubig. Ipinaliwanag ni Miguel na naglalakbay siya papuntang Baguio at naghahanap ng masisilungan. Inalok siya ni Lara ng inumin kapalit ng kanyang kwento at walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang magkwento. "Sige, kwento mo sa amin. Baka matulungan ka namin," sabi ni Lara habang inaayos ang kanyang apron. Sinimulan ni Miguel ang kanyang kwento sa bayan ng Santa Maria. Ang araw ay papalubog na at ang mga anino ng mga puno ay nagiging mas mahaba, nagbibigay ng eerie na pakiramdam. Matapos mabigo na makasakay buong araw, sumakay siya sa isang lumang station wagon kasama sina Mang Tonyo at ang kanyang anak na si Ana. Sa unang tingin, tila normal ang pamilya, ngunit habang tumatagal, napansin ni Miguel ang kakaibang kilos at tingin ng mag-ama. Habang nasa biyahe, napansin ni Miguel ang kakaibang amoy na nagmumula sa likod ng sasakyan na tila may nabubulok na bagay. "Saan ka ba papunta, hiho?" tanong ni Mang Tonyo habang nagmamaneho. "Papunta po akong Baguio," sagot ni Miguel, pilit na ngumiti kahit may nararamdamang kaba. Inanyayahan siyang maghapunan sa kanilang bahay sa bukid at sa kabila ng kaba, pumayag si Miguel dahil kailangan niyang gumamit ng banyo. Hindi niya alam na ang desisyong ito ang magdadala sa kanya sa isang nakakatakot na karanasan. Ang bahay ay nasa gitna ng isang malawak na bukirin, malayo sa kabihasnan. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtina at ang paligid ay tila walang buhay. Habang papasok si Miguel sa bahay, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Tila ba may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Pagdating sa bahay, napansin ni Miguel na ang bahay ay sira-sira at ang mga kasangkapan ay natatakpan ng plastik. Ang mga dingding ay may mga lumang larawan na tila nagmamasid sa bawat galaw niya. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay, naririnig niya ang mga yabag na tila may sumusunod sa kanya, ngunit wala siyang makita. Sa hapagkainan, lumalabas ang kakaibang ugali ng pamilya, mga tingin na tila may itinatagong lihim at mga galaw na hindi natural. Si Ana ay tahimik na nakatitig kay Miguel, habang si Mang Tonyo ay parang may binabalak. "Kumusta ang pagkain, hiho?" tanong ni Mang Tonyo, habang si Ana ay tahimik na nakatitig kay Miguel. "Masarap po," sagot ni Miguel. Pilit na ngumiti kahit may nararamdamang kaba. Nagpaalam si Miguel upang magbanyo at doon niya nakita ang lababo na puno ng dugo at buhok. Napagtanto niya ang panganib na kanyang kinasasadlakan at sinubukang umalis, ngunit hinarang siya ng pamilya. "Saan ka pupunta, hiho?" tanong ni Mang Tonyo habang si Ana ay nakangiti ng kakaiba. "May kailangan lang po akong gawin," sagot ni Miguel pilit na kalmado. Ang kanyang puso ay bumilis at ang kanyang takot ay lumala.
Sinubukan niyang mag-isip ng paraan upang makatakas, ngunit ang bawat galaw niya ay binabantayan ng pamilya. Sa isang iglap, nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Tumakbo siya ng walang tigil, hindi alintana ang pagod at sakit hanggang makarating siya sa San Isidro. Matapos ikwento ang lahat ng kanyang karanasan, inalok siya ni Tita Linda at Lara ng lugar na matutuluyan. "Dito ka na muna, Miguel. Ligtas ka dito," sabi ni Tita Linda habang inaabot ang isang kumot. Sa wakas, nakaramdam siya ng konting ginhawa, ngunit ang kanyang isip ay puno pa rin ng takot at pag-aalala. "Salamat po," sabi ni Miguel. Pilit na ngumiti kahit nanginginig pa rin sa takot. Pumayag si Miguel na sumama kay Tita Linda habang si Lara ay naiwan upang magsara ng bar at tumawag sa telepono. "Magpahinga ka na, Miguel. Ako na ang bahala dito," sabi ni Lara habang inaayos ang mga upuan. Habang papalayo, naririnig ni Miguel ang mga kakaibang tunog mula sa bar, mga bulong at halakhak na tila nagmumula sa kadiliman. Ang kanyang puso ay muling bumilis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang naglalakad, napansin niya ang mga anino sa paligid na tila gumagalaw na nagpadagdag sa kanyang kaba. Nagsimula siyang mag-alala na baka hindi pa tapos ang kanyang bangungot. Sa huling eksena, makikita si Lara na nakangiti ng kakaiba habang kausap ang nasa kabilang linya ng telepono na tila nagpapahiwatig ng mas malalim na misteryo at panganib na nag-aabang kay Miguel. "Oo, nandito na siya. Huwag kang mag-alala," sabi ni Lara habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Ang kwento ni Miguel ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng kanlungan ay ligtas. Minsan, ang mga bangungot ay nagtatago sa mga lugar na inaakala nating ligtas. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload at tandaan, sa dilim, may mga matang nagmamasid. Huwag magpapahuli.